our salvation. That was the joy that was set before Him. Kaya ako, kahit saang arena makarating, hindi ako maniniwala that Jesus would vote against your salvation. He will never do that. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him would not perish but have everlasting life. For when the Son of Man is lifted up from the earth, I will draw not some special ones, but I will draw all men unto me. All. When the Bible says all means all. Fixing our eyes on Jesus. The pioneer and perfecter, sa ibang translation, the author. Okay, the pioneer and perfecter of faith. For the joy, everybody say joy. Set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Dalangin po namin, mahukay po namin ito, makuha po namin yung dapat namin makuha. Maitanim po sa mga puso't isipan namin. At pagkatapos po ng encounter at youth camp na ito, Panginoon, magamit namin sa aming mga personal na buhay sa kahit saan mo kami dalhin. Marami pong salamat. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo. Wag po kaming makahati kahit konti. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at pinanggagalingan ng aming kasiyahan at tunay na kaligayahan at kapayapaan. Amen, amen, amen. Palakpakan niyo si Lord. Okay, ready na kayo? Upo na kayo, relax muna kayo. Hinga ng malalim. An average person could only retain 20%, roughly 20% of what he hears at one point in time. Kasi kailang 20% lang nare-retain natin. So halimbawa 100 points. Ang mariretain mo lang 20. So kailangan mo ng mga 5 o 6 na beses mong pakinggan para ma-retain mo lahat. Nakuha niya? Okay, ganun kahit sa pelikula manood ka ng pelikula, matatandaan mo yung 20% lang na paborito mo. Tama? Kaya pag nagkwento-kwentuhan kayo, kanya-kanyang 20%. Kaya yung disciples, pag binasa nyo yung mga writings nila, hindi sila saktong pare-parehas. Kasi iba-iba sila nang natatandaan kasi ganun talaga pag totoong nangyari at hindi nila pinag-usapan kung ano ikikwento. Kasi kung parehas na parehas yun, malamang nagsisinungaling sila kasi pinagmitingan nila kung paano ikikwento. Hindi naman. Nakuha niyo? Okay na, okay? So, tapos, eto na. Ang binigay sa akin ni Lord, medyo nahirapan ako dito kasi 2 topic ang binigay sa akin sa isang text. Okay? Ang hirap niyang paghiwalayin. Kasi yung second topic ko mamaya, yun ang conclusion nung ngayon. Okay? Okay? So, kaya makinig kayong mabuti. Ready na? Ready? Okay. Ngayon, kung gusto niyo makuha niyo lahat, pag may sinasabi ako importante, gumanong kayo. Para yung spirit ng sinabi ko, masinghot ninyo, dumiretso sa utak ninyo. Pang! Okay. Eto na. Kasi yung ilong yan ang pinakamalapit sa utak. Ganun. Okay. Ready? Okay. Handa na ba kayo? Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, handa ka na? Okay. 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 Dito sa session na to, we will focus on the word joy. Everybody say joy. Joy. Ang sabi dito, for the joy that was set before Him. Joy that was set before Him. We look unto Jesus, we fix our eyes on Jesus. Yan ang pinakamadalas kong sinasabi kapag merong, Kuya Ruther, ayoko na mag-church, natisod ako. Kuya Ruther, hindi ako binati nung crush ko sa church, ayoko na mag-church. Ang lagi kong sinasabi, hindi ka nasa church para panoorin sila, para tingnan yung mga pogi, yung magaganda. Although marami talagang anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, talagang pumupogi at gumaganda ka. Amen? Amen. Amen. Kaya tinan mo yung katabi mo, anak ba ng Diyos yan? Anak ng Diyos. Amen. Okay. Hindi ka nandito para tumingin sa kanila, andito ka para tumingin kay Jesus. Kaya like ko sinasabi, may atraso ba ang church sa'yo? Pero talaga, minsan kasi talaga, puro mga tao yan Okay? Meron akong close friend na sobrang brilliant, napakatalino nito. Sabi niya, lumaki siya sa church, sabi niya, anong masasabi mo, pastor? Doon sa church na yung pastor, meron nangyaring ganito, may nangyaring ganyan. Okay. Kaya wala na daw siya hindi siya nag-church kahit saan. Sabi ko sa kanya, it does not work against the scriptures. In fact, it only proves what the scripture claims. Sinasabi ng Bible na pag nalingat ka, hindi ka tumingin kay Jesus, yan ang mangyayari sa'yo. Halimbawa, ako, servant ako ni Lord. Tapos nalingat ako, parang si David. Nakalimutan niya na yung sustenance niya at yung source ng power niya, si Lord, kinuha siya ni Lord sa sheep pen, sa pag-aalaga ng tupa, ginawa siyang hari. Nung hari na siya, nagbibilang na ng armies. Ano nangyari? Bagsak.
Kahit ano pang nagawa mo dati, pag yung mata mo nawala kay Lord, babagsak ka. Yan ang nangyari sa inyo. Ganon dinidescribe ng Bible ang tao. Kahit na ano pa nagawa niya dati, kahit gano'n siya agaling. Pag nalingat siya sa Lord, hindi na siya tumingin sa Lord, nagalingan na siya sa sarili niya, yan ang nangyayari, nasusunog. Hindi ko sinasabing hindi valid yung ano mo, na nasaktan ka. Totoo yan, marami sa ating nasaktan. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, kung may issue ka sa church, anong issue mo kay Jesus? Naintindihan niyo ba? Hindi dahil merong tagasunod si Jesus na gumawa ng mali, ginawang ka ng mali ni Jesus. Hindi si Jesus yon. Naintindihan niyo? Okay, ngayon, dito, si Jesus? Anong ginawa ni Jesus? For the joy that was set before Him. Ano kaya yun? Nung yan na lagi ko sinasabi, fix your eyes unto Jesus. Kay Jesus tayo tumingin. Kay Jesus tayo tumingin. Okay lang. Kung talagang hindi na maayos, magpaalam ka na maayos at maghanap ka ng mas madali mong makakasundo. Ganun naman talaga no? Tumingin ka kay Jesus. Bakit daw? Kasi si Jesus daw, for the joy that was set before Him, He is the author. Ibig sabihin, siya ang nag-umpisa. Okay? Author and the finisher. Siya ang nag-umpisa, siya ang tatapos, siya ang nakakaalam ng lahat kung paano ito. Okay? Ang kaibahan ito. Alam niyo po tayong lahat, na nambubuhay tayo sa isang istorya, puro characters tayo. Yung iba, di ba, tinan niyo yung ibang kaibigan niyo, feeling main character, di ba? Di ba, may mga ganyan feeling main character, di ba? Kahit ano na lang, kahit hindi siyang issue laging siya, pupunta sa patay, ako rin namatayan Sandali lang, hindi. 10 years ago pa yun Dito muna, di ba? So, feeling main character lagi. So, pero tayo lahat, mga characters tayo. Lahat. Sa story na sinulat ng Diyos. Ito ang matindi dito sa storya na to. Sobrang tindi ng storya na to. Sobrang kakaiba. Tanong niyo bakit? Sa storya na to, yung mga characters pwedeng pumili. Sa video games, may ganyan. Kung console player kayo, PlayStation, may mga multiple endings, di ba? Pero you can only choose from so much. Minsan, 3, 5, ganun lang. Ito hindi. No? Ang dami mong pagpipilian, pwede kang pumili, pero nasa loob ka ng istorya ng gumawa. Pwede kang pumili, ha? Yung mga nandito ngayon, pinili niyong pumunta dito, di ba? Pero pwedeng hindi, di ba? Di ba? Pwedeng hindi No? Yung iba nga sa inyo, lumuwas pa ng malala. Yung iba sa inyo, di ba, may nag-sponsor pa sa inyo. Yung iba sa inyo, gagastos nyo dapat sa ibang bagay yung ginastos nyo dito, pero andito kayo ngayon. Tama? Napakadali lang hindi pumunta Sasabihin mo lang, masama pakiramdam ko. Di ba? Yan, di ba? Pero andito kayo, pumili kayo. Okay, sino nagbigay sa inyo ng kakayahang pumili? Yung naggawa sa inyo. Kung paano nyo gagamitin yon, ang galing. Kung paano nyo gagamitin yon, kahit paano nyo gamitin yon, kaya niya yung gawin, basta't babalik ka na babalik, lalapit ka na lapit, kaya niya yung gamitin para sa ikakabuti mo. Naintindihan nyo? Okay, ngayon, punta na tayo dito kay Lord. Okay? Tingin nyo, ano yung joy? For the joy, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy, ano yan? For the joy that was set before Him. Okay? He endured the cross. Sandali lang, akala ko ba joy? Bakit endured the cross? Alam nyo ba yung cross? So sobrang hirap na mamatay sa cross, dati walang salita na makakapag-describe nung hirap na dinadaanan ng isang ipinako sa krus. Okay? Sa English, there was no word heavy or agonizing enough to describe the word of someone, of the experience or the feeling of someone who is suffering in a crucifixion. Kaya gumawa ang English word ng salita para lang doon. Ano yung salita? Excruciating. Excruciating. Okay, the word excruciating is specifically describing the pain, the horrors of being crucified. Okay, it's a very slow, painful death. Okay? Sabi for the joy. Tapos, joy set before Him, He endured the cross. So, scorning its shame. Ibig sabihin, behind the cross, meron nakikita si Jesus. Di ba? Behind the cross, meron siyang nakikita. Para yung nagre-review ng board, ng bar, di ba? Meron kayong nakikita, no? Pag pumasako. Habang kayo nag-aaral, meron kayong nakikita. Dumadaan kayo sa mahirap. Okay, sino dito may pinagdadaan ng mahirap? Magpalakpakan. Okay. Gusto ko kayong i-encourage. Tingin kayo dito sa akin. I've been around long enough for me to able to say this with full confidence. Walang sulit na madali.
Ulitin ko, ha? Walang sulit na madali. Lahat ng sulit, mahirap. Kaya huwag kang magtatampo sa Diyos kung mahirap. Kasi walang sulit na madali. Okay? Sa church namin, meron kami mga scholars doon. I am serving an urban poor community na church. Okay? Iba-iba kami. Di ba ang pangalan ng church nyo? Living Faith? Kami, Faith Life. Faith Life. I serve one of the outreaches. 5 yung outreach niyan. Kasama ko yung misis ko. Yung misis ko si Pastora Jean. Puntahan niyo ako sa Facebook, sa Router TV. Hanapin niyo kami magkasama ng misis ko. Pag nakita niyo kami magkatabi ng misis ko, masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait ang Diyos. Amen. Kaya mga boys, huwag kayong magtampo sa Lord kung hindi kayo kagandahang lalaki. Walang problema dyan. Merong kayang gawin ang dasal na hindi kaya ng kapugian. Gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Nagsiserve kami dyan. Meron kaming scholars. May mga partners kami, so nagpaaral kami. Ano kami? Community-centric. Ibig sabihin, inilalabas namin, hindi lang nasa loob ng church, nilalabas talaga namin. Kasi yung lugar na yan, maraming addict, may mga magnanakaw. Yung ibang church, yung sabi sa amin, bakit kayo nag-chatsaga dyan? Ang daming addict dyan. Sabi namin, kaya nga kami nandito, maraming addict dito. Naka-aagawin namin sila para kay Jesus. Okay, yan. May tulay sira, pinaayos namin yung tulay. May creek yun eh. Papasok ka ng right of way, 1 tao lang ang kasya. May subdivision, right of way, 1 tao lang kasya. Pag medyo pag ako ganito, medyo tatagilid ka. Tapos, bababa ka, tatawid ka ng tulay, ng creek. Kaya pag may mga nagtatanong sa Router TV, Pastor, kasi nakikita nila sa internet, ang ganda ng studio ko eh. So, akala nila ngayon, mega church ako, di ba? Pastor, where's your church? I wanna attend. Okay naman, na-appreciate ko naman. Pero sinasabi ko, mahirap po i-explain eh, overseas. Tatawid ka ng creek. Tatawid ka ng creek. Tapos yun. So, sira yung tulay, pinayos namin yung tulay. Kasi masyadong mapolitika, may gagawin lang na isa, nag-aaway-aaway pa yung homeowners doon. So, slum area na nga, nag-aaway-aaway pa. Okay, so, pinayos namin yung tulay, madilim, pinalagyan namin ng mga ilaw. Tapos nag-put up kami ng clinic, dental clinic para sa mga bata. Dati bago yung pandemic, meron pang nursery. No? Tapos, so ganyan, basta community-centric, tapos nagpapaaral yung church. So, nung nakita nila, ayos na yung tulay, sabi nila, oh, sino nagpagawa ng tulay? Yun, yung born again. Ba't may ilaw na? Saan galing? Dun, sa born again. Yan. Kaya pag yung church namin nagpatawag, halimbawa, medical mission, pati yung Muslim tsaka yung iglesia dumarating. Kasi kagaya ng pinag-uusapan namin kagabi ni Bishop, no? May kaibigan siyang Muslim doon, kapitbahay na. Wala daw nagbukas ng bagyo. Hanggang dito yung tubig. Ang nagbukas ng bahay para makaligtas yung Muslim, si Bishop Lito. Pero pasok yung tubig sa bahay nila. Hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng Muslim. Sabi ng Muslim, hindi, magkaibigan tayo eh. Naalala mo nun? Okay? Okay? So, yan. Tapos, kaya ko sinasabi yan, meron kaming scholar doon. Yung isa, kakagraduate lang ng RadTech. Pumasa na ng board. Medrep, pre-med yun eh, yung course na yan eh, di ba po? Nagtatrabaho na siya sa ospital ngayon, sa UPHR. Tapos yung isa naman, 1 taon na lang, graduate na ng dentistry. Okay? Anong tawag sa dentist? Doktor, di ba? Okay. Nung nag-jowa yun, pareho naman Christian. Kinausap namin, saglit lang, huwag mo na mag-jowa. Excited, huwag kayong marupok. Huwag mo na jowa. Bakit? Okay. Sino dito nahihirapan pag may exam? Magpalakpakan. Okay. Okay. Tinan nyo ako ngayon. Tinan nyo ako. Ha? Okay. Sa tingin ninyo, gaano kahirap yung exam on a scale of 1 to 10? 10. Kaya nga ang tawag Hell Week, di ba, bago mag-exam? 10. Okay. Halimbawa ganito, may jowa ka. Tapos bukas yung exam, ngayon nag-away kayo. Gaano kahirap yung exam bukas? Kung ngayon nag-away kayo ng jowa mo, bukas yung exam, gaano nakahirap yung exam bukas? 20. Kasi ang nakikita mo doon sa papel, yung mukha ng jowa mo. Tsaka yung babaeng nilike niya yung picture. Naintindihan niyo ba? Sabi ko, kailangan mong graduate. Alam mo kung bakit? Kasi pag graduate ka, mabubuhayan ng loob lahat ng taga sa inyo.
na pwede palang magkaroon ng doktor galing dito. Ikaw ang kauna-unahan. Hindi ko kayo pinagbabawalang sumaya, pinaghihintay namin kayo. Kasi kanya-kanyang panahon yan. Okay? Ngayon, grabe, tuwan-tuwa siya. Alam niyo yung mga yun? Kasi siyempre, laki ka sa slums, tapos yung school, University of Perpetual Help, mga may kaya nag-aaral dun eh. Biglang nandun na sila, iba yung environment. Year 1, gusto na nilang mag-drop out. Ang hirap daw. Ngayon, graduating na sila. Bakit? Walang sulit na madali. Pag nag-pray ka kay Lord, may pangarap ka, nag-pray ka kay Lord, pag binigay ni Lord yung mga means and ways papunta dyan, hindi yan madali. Mahirap yan, pero tiyagain mo yan, sulit yan. Amen? Okay. Ano yung joy? Okay, eto na. Andar na tayo, ha? Ano yung joy na yun? Ano yung joy na nasa harap ni Jesus? Dahil dun sa joy na yun, titiniis niya yung cross. Ano? Alam niyo nangyari nung sumigaw si Jesus ng it is finished, tetelestai, tapos na. Di ba? Sabi sa Luke kasi inayos niya na yung accounts ni Mark at saka ni Matthew. Sabi si John, sino ba sa John, tama, si John. Si John kasi nasa paanan ni Jesus yun eh. Okay, nakalapit siya eh. Ang sabi ni John, sumigaw si Jesus. Ang sabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, inahabilin ko ang aking spirito. Then he breathed his last, tapos namatay na siya. Okay? Sa Matthew, hindi sinabi ni Jesus ganito, hindi. Ang sabi niya, sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan siya ng hininga. Tapos, napunit yung kurtina sa templo. Natatandaan niyo yan? Sa templo kasi may makapal na kurtina. Tanong niyo gaano kakapal? Tanong niyo gaano? 4 inches. Kapal ha, hindi lapad. Kapal. Nakakita na kayo ng telang 4 inches ang kapal? Ang kapal nito, 4 inches. 1, 2, 3. Ganyan. Kakapal. Para mapunit yon nang wala namang pumupunit. Napunit yon nung sumigaw si Jesus. Sabi ni Matthew, sumigaw si Jesus. Sabi ni John, eto sinigaw ni Jesus. Tanong nyo bakit alam ni John, si Matthew hindi. Tanong nyo bakit? Kasi si John nasa paalang ni Jesus eh. Nung sumigaw si Jesus, alam niya kung ano sinabi. Si Matthew hindi makalapit. Malamang malapit siya dun sa temple. Narinig niya sumigaw, namatay, malapit siya sa temple, nakita niya yung temple, nahati. Hindi nakita ni John yun. Ang galing ng gospel. Nakita niyo? Nakita niyo? Totoong-totoo eh. Kung paano kwento, nasa magkaibang lugar sila eh. Okay. Nahati. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pwede nang lumapit. Pwede nang lumapit. Ibig sabihin, dati, ang pwede lang lalapit yung high priest lang. Pag merong pang kasalanan yung high priest, mamamatay siya sa loob. Ang sabi ng iba, ayaw namin ng Diyos ng Old Testament, mainitin ang ulo. Lagi na lang galit, laging may namamatay. Hindi mainitin ang ulo ng Diyos. Yung isang pinarusahan niya doon, yung Amalekites, pinarusahan niya, sobrang sama nun. Alam niyo gaano kasama yung Amalekites? Sinusunog nila yung mga baby nila kay Molech. Ino-offer nila ganun sila kasama. Alam niyo sabi ng Diyos sa Israel, huwag niyo muna silang susugurin, ha? Huwag niyo silang gagalawin. Kasi hindi pa sagad yung kasamaan nila. Okay? Tapos, nag-alay siya rin yung alay, nung inalay siya, nahati ngayon yung tabing, pwede na ngayong lumapit. Sabi mo sa katabi mo, lapit ka na. Ayan, 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with us. Sa ibang translation, sympathize with us. Alam niyo ibig sabihin yun sa Greek? Yung salita ng Greek sa empathize tsaka sympathize, tanong niyo ano? Ang ibig sabihin nun, to suffer with. Maghirap na kasama. Okay? Naka-experience ako nasa CET ako dati, yung Citizens Army Training. No, ang ibig sabihin sa amin ng sympathize iba. Okay? Hindi ang feelings. Halimbawa, may pinaparusahan akong kasama. Halimbawa, yung kabady ko, nadaanan ko, pinaparusahan siya ng officer. Nagpo-push up. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Tatayo ako doon, sasabihin ko, ma'am, permission to speak, ma'am. Yes. Ano po ang offense? Kung sasabihin niya, nasa kanya. Kung hindi, hindi. Tapos sasabihin ko, ilan po? Halimbawa, sasabihin 100. Ilan na po? Nagbibilang yon.
Halimbawa, 25, sabihin ko, ma'am, akin na lang yung kalahati. Pag sinabi, go, dadapa ako doon, kukunin ko yung 50. Para mabawasan. Pag hindi pumayag, sasabayan ko na lang. Pag hindi pumayag, ayaw pabawas, gusto mo sabayan mo, sasabayan ko siya hanggang matapos. Yun ang ibig sabihin sa amin ng sympathize. Hindi yung, ay, nakakaawa naman, heart. Yeah. Sasamahan ka maghirap. Alam niyo ba si Jesus? Si Jesus lang ang Diyos na sumama sa creation niya na maghirap. Siya lang, tayo lang ang Diyos na tayo lang ang mga believers na yung Diyos natin nasa krus. Nakabitin sa krus. Naghirap siya hindi lang para sa sa creation niya, kundi naghirap siya kasama ng creation niya. Okay? Tapos ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, for the joy that was set before Him. Kinaya niya yung hirap, kinaya niya yung lahat because there was a joy that was set before Him. Tinatanong ko kayo kung ano yun habang dinidiscuss ko sa inyo, pag-isipan ninyo, papunta tayo dyan. Okay, nahati, ngayon pwede na kasi dati hindi pwede, ngayon pwede na. Tapos John chapter 12 verse 32, ang sabi ni Jesus, if I be lifted up, if the Son of Man be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kapag naitaas na sa lupa ang anak ng tao, lahat ng tao ilalapit ko sa akin. Okay? Sino daw ilalapit? Lahat. Okay? Sundan niyo to ha. Okay. Tapos ito pa sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 44. Okay? No one can come to me unless the Father draws him to me. Walang makakapunta sa akin unless ilapit siya ng Ama ko sa akin. Sino daw ang nagdodraw sa kanya? Ang Father. Sino ang nagdodraw ng tao kay Jesus? Ang Father. Bakit kayo nandito? Kasi drino kayo ng Father. Kanino? Kay Jesus. Tapos sabi ni Jesus, pag ako ipinako na sa krus, I will draw all men unto me. Sino ang magdodraw? Siya. He has that same authority. Kaya nung sinabi ni Philip sa kanya, Lord Jesus, Rabbi, Lord, ipakita mo sa amin ng Ama, magiging masaya na kami. Sabi niya, ang tagal niyo na akong kasama, hindi niyo ako kilala. Okay. Hindi to oneness hindi ko sinasabi si Jesus ang Father. Okay? Yung sinabi ni Paul, ang sabi ni Paul, in Jesus Christ resides the fullness of the Godhood. Kaya yung sinabi ng Ama, pwede niyang sabihin. In fact, sa John chapter 5, basahin niyo yung John chapter 5. Punong-puno yung John chapter 5. Ikukwento ko na lang sa inyo. Mas gusto ko itong ganito yung kinikwento, tapos basahin niyo lang sa Bible ninyo. Okay? Magbasa kayo sa Bible, huwag kayong umasa sa mga preaching lang. Okay? No. Sabi ni Jesus, hindi humahatol kahit kailan ang Ama. Ang anak ang humahatol kahit kailan daw. Ano ibig sabihin ng kahit kailan? Mula pa nung una. Hanggang walang katapusan. Di ba? Hanggang sa katapusan, hindi daw mahatol ang Ama. Ang anak daw ang humahatol. Sino yung anak? Siya. Tapos sabi niya, walang ginawa ang Ama na hindi niya pinakita sa anak. Lahat ng ginawa ng Ama, nakita ng anak. Mula pa umpisa. Sandali lang. Lahat nakita. Mula pa umpisa. Sandali. Kailan lang ba pinanganak si Jesus? Paano niya nakita lahat ng ginawa ng Ama mula umpisa? Tama si John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama si Jesus, John chapter 10, sabi niya, wala pa si Abraham, nandun na ako, nakita ko ni Abraham. Kaya yung mga tao na hindi naniniwala na Diyos siya, kumuha ng bato, babatuhin siya. Sabi ni Jesus, ba't niyo ako babatuhin? Dahil ba sa mga miracle na ginawa ko? Sabi nila, hindi, babatuhin ka namin, kasi tao ka lang, sinasabi mo, Diyos ka! Sayang, ang gaganda pa naman ng kapilya nila ngayon. No? Isipin mo, hindi sila niniwala Jesus, babatuin nila. Okay? Ulit, the joy that was set before Him. In-endure niya yung cross kasi meron siyang tinitingnan over the cross. Okay? Alam niyo ba gano'ng kahirap yun? Hindi pa siya papunta sa cross, nandun pala siya sa Garden of Gethsemane, nag-struggle na siya eh. Naging ano nga namin ito eh. Sa church po namin, kung saan ako lumaki, sa Christ Care, sa Novaliches, mahilig kami mag-argue. Pero iba ang ibig sabihin sa amin ng argument. Ibig sabihin nun, discussion. Hindi ibig sabihin nag-aaway. Nakabukas ang Bible, nagdi-discuss kami. Sanay kami sa ganoon. Kaya pag may problema ang church, pag meeting, lahat ng involved sa meeting, magsasalita. Hindi yung meeting, may problema, lahat na Okay na. Ano, sasabihin ni pastor, wala nang problema, tapos na ba? Ano masasabi niyo? Okay na to okay na. Closing prayer, tapos na, pag-uwi. Grabe si pastor,
Sa meeting, hindi kayo nagsasalita. Dito, magsasalita kayo. Di ba? Sa meeting kayo magsalita. Okay? Kasi mga disciples ganyan eh. Council of Jerusalem, ilang araw sila doon nagdebate. Si James, si Paul, at saka si Peter. No? So, ganyan, pag sa meeting, magsalita kayo. Pag sa labas, huwag kayo may nagchichismis sa inyo, uy, alam mo, sabi ni ganito, sabihin mo sa meeting, sabihin mo sa meeting. Tama? Ang chismis daw, pag tumama sa tenga ng taong matalino, namamatay yung chismis. Ulitin ko ang chismis, pag tumama sa tenga ng isang taong matalino, namamatay yung chismis. Siya na yung huli. Okay? Hindi yung wag mo sasabihin, sinabi ko sa iyo Tapos 100 na sila, ganun din sinabi. Wag mo sasabihin, sinabi. Okay. Na. Sabi sa John chapter 12, sabi ni Jesus, I will draw all men unto me. Sabi ni Jesus sa John chapter 6, the Father draws them unto me. Tapos sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 37, whoever comes to me, I will never send away. Lahat ng lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi ko kailanman itataboy. Di ba sabi ko sa inyo, hindi madali. No? Sa Matthew 26, ito yung isa sa mga prayer ni Jesus. Okay. Father, if it is, pagdating niya sa Gethsemane, Father, if it is your will, let this cup pass over me, but not my will, but yours be done. But for me, that is the perfect prayer. When you could end any prayer with any amount of struggle, okay? When you can end that prayer with, your will be done, that is the perfect prayer. Because you end it with a submissive heart. Okay? Your will be done. Kaya yung sinabi ni Paul, na ang answer ni Lord sa lahat ng promises niya ay Amen. Ibig sabihin, you only say Amen to God's will. Your will be done. Amen. Okay, isipin niyo yung prayer na yan. Ano sabi? Kasunod. Bago niya sinabi yon, ang sabi niya, he turned to the 12, sabi, 11 na lang, wala na si Judas. He turned to the 11, sabi niya, my heart filled with sorrow to the point of death. Sa Tagalog, ang puso ko'y tigib ng hinagpis na halos ikamatay ko. Sa mababaw na Tagalog, sobrang sama ng loob ko. Halos mamatay ako sa sama ng loob. Yan sabi ni Jesus. Okay? Tapos, lumuhod siya, a stone's throw away, sabi niya, watch and pray, di ba? Sabi niya, para hindi kayo matukso. Tapos nag-pray siya. After an hour, bumalik siya, natutulog yung mga disciples. Tanong niya, bakit? Wala pa kasing kape nun. Okay. Tapos, kung may kape, ang kapal ng Bible. Kung may kape na nung panahon ng Bible, ang kapal niyan. Kasi si Pablo, sipag magsulat nun, di ba? Nakakulong nga, kandila lang. Sipag magsulat, di ba? Nakakadena pa. Kung may kape, di ba? Sabi siguro ni Timothy, Tatay, 3:00 na po ng umaga, bukas na yan. Hindi, Timothy. Salin pa! Kaya pag napunta ako ng heaven, first time ko ma-meet si Paul, sasabihin ko, Paul, alam mo yung kape? Ay. Isipin niyo yun. Medyo pinagtalunan namin yun pag sinabi kong pagtatalo, yung magkaiba lang kami ng sinasabi, hindi nag-aaway, okay? Tsaka hindi kami nagaganyan ng may ibang nakakarinig. Kasi magkakapahiyaan Pag na-corner mo yung isa, mapapahiya. Lalo kung senior mo yung na-corner mo. Diba? Dapat kayo lang, okay? Anak-anakan nila ako, tatay ko sila. So, kaupo. Kuya, kung hindi po totoo yung naramdaman niya dito, kung ano lang to, study subject lang, no? Parang sinabi lang niya para mapag-aralan. Kung hindi po ito totoo, itong naramdaman niya na struggle, nasaan po yung sacrifice? Bakit mo siyang tatawaging sakripisyo kung hindi totoo yung hirap? Okay? Okay. Not my will, but yours be done. Okay? Sabi ni Jesus, sa ibang encounter sa gospel, hindi ako victim dito. Inalay ko yung buhay ko on my own recourse. Kusa akong pinagkaloob yung buhay ko. You remember?
Okay. Tapos dito, sabi niya, not my will but yours be done. So kanino namang will? Sa Father, na matuloy yung crucifixion. Kita nyo, isa sila ng will eh. Ang hirap ng prayer, isipin nyo, bilangin mo, Father, if it is your will, let this cup pass over me, but not my will, but yours be done. 10 seconds. 10 seconds yung prayer. Father, if it is your will, let this cup pass over me, but not my will, but yours be done. 11, pag mabagal-bagal. Ang sabi sa Bible, makalipas ang 1 oras, binalikan niya yung disciples. Ang iksi ng prayer, bakit 1 oras? Ibig sabihin, itong prayer na to, there were long pauses in between the words at paulit-ulit malamang niya itong sinasabi. Na sobrang stress niya dito sa prayer na to, alam niyo nangyari? Sabi sa Bible, pinagpawisan siya ng animoy, ibig sabihin parang malalaking patak ng dugo. Eto tanong, para tawagin mong parang dugo, ano dapat nangyari sa pawis? Ano ang pagkakaiba ng pawis sa dugo? Lapot. Kung malapot lang, pero puti pa rin, di sana sipon. Hindi ako nagbibiro. Tama? Ano po, doktora? Color! At makikita mo yan sa account ng gospel ni Luke. At si Luke ay doktor. At sabi ni Luke, si Jesus pinagpawisan ng parang malalaking patak ng dugo. Pag sinabi mo yung pawis parang dugo, ibig sabihin, pula siya. Naintindihan nyo? May tawag dito. Hematidrosis. Hematidrosis. This is a very rare phenomenon na nangyayari, minsan-minsan lang, pero pag nangyayari ito sa mga nasa death row, yung bago sila mamatay. Sa sobrang tense, nagpuputukan yung capillaries, dumudugo. Si Jesus sa prayer niya, nag-bleed. Intindihan niya? Tapos sa prayer niya, dumating yung angel, ang sabi niya, Lord, diba, Father, let this cup pass over me, but not my will, but yours be done. Sumagot ang Father. Ang sagot ng Father, yes, it is my will. Bakit? Ang dumating angel, sabi ng angel, okay na, hindi ka na ipapako. Hindi. Ang ginawa ng angel, pinalakas siya kasi ipapako siya. Naintindihan niya? Hindi porke dumaan ka sa isang mahirap na bagay, hindi mo kasama ang Diyos. Mas madalas nga sa hindi, kasi nasamahan ka ng Diyos doon, kaya nakakadaan ka. Isaiah 43, verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Why? Because I will be with you. Right? That, my friends, is the Christian walk. Okay? Walang sinabi si Lord na dahil naniniwala ka at sumusunod ka sa akin, hindi ka dadaan. Ang sabi ni Lord, dadaan ka. Pero pag dumaan ka, kasama mo ako. Kaya ako, kahit saang arena makarating, hindi ako maniniwala that Jesus would vote against your salvation. There is zero chance, not even a viable theory for a rationally thinking mind, not even an alternate reality, where the Jesus I serve is voting against my salvation. He will never do that. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him would not perish but have everlasting life. For when the Son of Man is lifted up from the earth, I will draw not some special ones, but I will draw all men unto me. All. When the Bible says all means all. Kuya Ruther, bakit hindi lahat nasisave? Di ba sabi ko sa inyo kanina, etong storyang to, yung character pwedeng pumili. Mas malinaw to sa mga gamer. May gamers ba dito? Hindi ko ini-endorse kung hindi, lalo kung may tendency kayo mag-addict, wag ha. Pero kasi ganito ang dynamics ng gaming. Okay? Meron siyang story, meron siyang mga pindutan. May pindutan yan eh. Okay? Kahit ano.
Mas gusto ko yung console kaysa sa phone. Mas nakaka-addict yung phone kasi lagi mong dala eh. Yung console nasa bahay lang yun eh. Okay? So, yan. Tsaka ayaw ko ng game na hindi natatapos, walang character development, walang story. Kasi gusto ko yung parang nagbabasa ako ng libro. Okay? So, sinulat ng designer yung overarching story ng game. Okay? Tapos, hahawakan mo yung controller, lalaroin mo. Okay. Tanong, sino ang namiling mag-forward yung character? Ikaw o yung designer? Ikaw yung naglalaro eh. Tama? Sinong pumindot ng back? Left, right? Ikaw yung naglalaro eh. Malaya ka ba? Malaya ka. Pero hanggang saan yung kalayaan mo? Ang pwede mo lang piliin, yung pinayagan ng designer na mga pagpipilian mo. Okay? At pag laging tama yung pinipili mo, mananalo ka. Sino nagbigay sa'yo ng kapangyarihang pumili? Yung designer. Siya yung gumawa ng game eh. Naintindihan niyo ba? Ngayon, meron din siya mga pwede mong piliin doon na mali. Pero hindi siya ang nagpapili sa'yo pag pinili mo yun. Ang pumili nun, ikaw. Naintindihan niyo ba? Kalinaw? Okay. Ano to? Itong joy. Sabi ko sa inyo, sinabi ni Jesus sa Telestai, it is finished. Tapos na. Nung sinabi niya tapos na, akala ng iba, sinasabi ng iba, tapos na yung 6 hours na nakabitin ako dito. Hindi yun ang tapos na. Alam niyo kung kailan yun nag-umpisa? Tanong niyo kailan? Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi ng Father sa snake, sabi niya sa serpent, I will put enmity between you and the woman. And her seed will crush your head. The woman's seed will crush your head. Okay? Ang binhi ng babae, ang dudurog sa ulo mo, ikaw, sasakmalin mo yung sakong niya. Right? Sa English, sabi, I will put enmity between you and the woman, and he, biglang naging tao. He, specific, lalaki. Si Jesus yun. Since the dawn of creation, nandun na yung promise na darating yung Savior. Okay? Sabi sa Revelations 13:8, tingnan niyo to, Revelations 13:8. All inhabitants of the earth will worship, tungkol to sa 666 will worship the beast. All whose names have not been, so yung mga hindi sinulat, yung mga hindi tumanggap, eto sila, have not been written in the Lamb's, sino yung Lamb? Lamb's Book of Life. You read. 1, 2, 3, go. The Lamb. When was the Lamb slain? From the creation of the world. Kaya kung ang tanong, Kuya Ruther, kung alam ng Diyos na magkakasala pala tayo mga tao, at pwede tayong mapahamak dahil magkakasala tayo, kung mahal niya tayo, bakit niya pa tayo ginawa? Ito ang sagot dyan. Hindi lang yun ang alam niya. Alam rin niya, umpisa pa lang, na pag bumagsak ang tao, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin para hindi makompromise yung holiness niya at yung justice niya at yung love niya. Kasi hindi one-dimensional ang Diyos. Pag mamahal siya, hustisya siya, at kita niya lahat ng panahon. Naintindihan niyo? Ano ibig sabihin? Alam na ng Diyos eh. Alam ng Diyos kung ano pwedeng mangyari. Alam ng Diyos, lahat tayo dito, alam ng Diyos pwede ka magrebelde sa Kanya. Parang nung pinapalaki ka pa lang ng nanay at tatay mo, alam nila na balang araw may possibility na ikaw magrebelde. Na mabarkada ka sa school, mas piliin mo sila kaysa sa mga aral ng magulang. Alam naman nila eh. Ba't di ka nila pinatay? Ba't di ka nila pinatay nung bata ka? Kasi sa creation ng Lord, naglagay siya ng mga binhi ng personality at attributes niya sa tao. Para maintindihan natin. Pagmamahal ang Diyos eh. Tingnan nyo, lahat ng ginawa niya marunong magmahal. Paano ka natutong magmahal? Paano? May sasabihin ako sa iyo ha. Kaya ka marunong magmahal kasi may nagmahal sa iyo. Okay? Okay?
Totoo. Nung bata ka, pinapanood mo eh. Yung magulang mo, kung sino man nagpalaki sa'yo, pinapanood mo, yun pala yun. Ganun pala. Di ba? Okay. Tapos sila, paano sila natutong magmahal? Ganun din. May nauna. Tapos may nauna, tapos may nauna. And philosophy would tell you, you cannot do an infinite regression because kung aatras ka ng walang katapusan, hindi ka darating sa ngayon. Okay? Ibig sabihin, may katapusan yung pag-atras mo. Magzi-zero in yan, panipis ng panipis kung sino nauna. Tapos darating doon sa pinakauna. Ano sabi ng Bible? We love because He first loved us. For the joy that was set before Him. Kaya kung sinasabi mo, mahirap maligtas, kuya. Ilang taong ka na? Creation pa lang naka-ready na to. Na pagdating mo dito, may mga pipiliin kang mali. Pero magbubukas at magbubukas ang Diyos ng pagkakataon para ka makabalik. At pag bumalik ka, wala si Jesus tinataboy na lumalapit sa Kanya. Mula nung nahati yung tabing ng templo, hindi na yun nagsara ulit. Nung sinabi niyang pwede nang lumapit ang tao, humingi kayo ng tawad, papatawarin ko kayo. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang. Yun lang ang gagawin mo. May pa-lunch ba dito? Meron, di ba? So lahat may lunch, di ba? Lahat, parang gano'n ang salvation eh. Lahat may lunch. Yung isa nagutom, bakit? Hindi niya kinain, tinitigan lang niya. Naintindihan niyo? Bukas na to para sa lahat. Ang sabi ni Lord, lumapit na kayo. Bukas na. That is the joy. Creation pa lang, excited na si Jesus dyan. Okay, ililigtas ko. Nag-fail ang tao, ililigtas ko ang tao. Pagdating dito, if it is your will, let this cup pass over me, but not my will, but yours be done. Sabi niya, walang makakalapit sa akin, kundi ang Ama ang maglapit sa kanila. Tapos sabi niya, pag ako naitaas na lahat, ilalapit ko sa akin. Lahat. The invitation for salvation is available to all. And God is no respecter of person. Hindi tinitingnan dito kung anong natapos mo, although maganda yun. Hindi tinitingnan dito kung anong apelyido mo, kung saan ka subdivision o slum area galing. Ang tinitingnan dito kung tatanggapin mo yung pagliligtas ng Panginoon kasi ginawa niya rin yun para sa'yo. Kasama ka sa dahilan. So there is no way Jesus will vote against your salvation. Kasi that was our salvation. That was the joy that was set before Him. If you are telling me that the joy that was set before Him was merely sitting beside His Father, He was there the whole time. Even before creation, He was there. So what else is new? Dadaan ka sa sakripisyo, nandun ka na nga. Pero ito, na-squander ng tao yung freedom at yung salvation, yun ang babawiin ni Jesus. Ibibigay ni Jesus yung chance and He was overjoyed doing that. That was the joy. If you are thinking, what joy? What joy? Yung reward na babalik siya sa heaven. No. The joy that was set before Jesus was the salvation of all humanity. Your salvation, your friend's salvation, your family's salvation. And did you know, Jesus prophesied your coming. I want to say that again, And I'm going to end with this, and I want you to be encouraged with this. Jesus prophesied your coming. John chapter 20, verse 29. Ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. Ang sabi ni Jesus, Thomas, naniwala ka lang kasi nakita mo ako. Darating sila Lito, darating sila Elsie, sila Grace, darating sila Layton, sila June, sila Ruther. Hindi nila ako makikita, Tomas, pero maniniwala sila. Tayo tayong lahat. God is good, God is good. I hope now, whenever you say the joy of the Lord is our strength, you say it with a newfound understanding in a new light.
Your salvation makes Jesus happy. And His joy is our strength. Panginoon, maraming salamat po. Thank you so much. For by our own strengths and effort, Lord God, none of this would be possible. Lord, you reach out to us with open arms. You torn the veil, Lord God, for us. The veil is torn, Lord. The way is open. We thank you for welcoming your children into your loving, open, most capable arms, Lord God. Alam po namin, Panginoon, tangan mo ang aming kaligtasan at ang aming kaligtasan ay kaligayahan mo. For this was the joy set before you since the foundation of this world. And we thank you so much, Lord God. Our utmost gratitude to you. Salamat po. What else can we say but thank you? And we receive this, Lord God. The joy that was set before you, the joy of saving us, of sacrificing yourself for us, Lord God, and offering us, Lord God, to the mercy seat of the Father. We thank you, we honor you. All glory to you, our light, our joy, our strength, our salvation. In Jesus' name we pray. Amen.